So, welcome back for another video. In this video po, i-share ko lang sa inyo kung ano experience ko dito sa Union Bank Quick Loans. Since naka 1 year na ako dito sa Union Bank Quick Loans, yes po, natapos ko na po yung aking loan dito sa Union Bank. I can now share with you and may karapatan na akong mag-share sa inyo na experience ko talaga dito. Since ang tagal-tagal na rin ng video ko regarding Quick Loans ni Union Bank, so I can share with you now kung ano ba talagang meron dito sa Union Bank Quick Loans. So, paano nga ba magkaroon ng loan or offer dito? Magkano nga ba talaga yung interest? Reasonable ba talaga yung kanilang processing fees? Reasonable ba talaga ang quick loans ni Union Bank? So lahat po yan pag-uusapan natin. I-share ko lang din ano talaga yung experience ko regarding dito. So first, paano nga ba ako nagkaroon ng offer dito sa Union Bank Quick Loan? So last February 2023 po, that is my first offer. Bagong-bago pa lang po ako sa Union Bank online talaga. So kaka-create ko lang ng account 3 months ago. Then after that 3 months kasi na-offeran agad nila ako. So, paano nila ako in-offeran? So, first po is nag-notify sila sa akin sa Viber ko. Nag-text po sila doon and ito po yung kanilang sinabi. Sabi po dyan, in need of cash right now, wherever your needs may be, we got you. Apply your pre-qualified quick loan today. Kalagay dito, get cash straight to your accounts in minutes, loan up to 20,000 pesos. So, 20,000 pesos po yung offer nila sa akin. Then, sabi dito, pay in easy light installments with our low interest rate. So, paano daw ba mag-apply dito? So, nakalagay dito rin, may instruction din po sila kung paano. Nakalagay po dito, apply via Union Bank Quick Loans website. So, ginawa ko po yun. Pinalo ko po itong step na to, na pumunta doon sa loans, sa Quick Loans. Then, nakalagay dito, select, I have an invite code. Kasi pag may ganito pong offer si Union Bank, is meron silang invitation code. So, naka-indicate din dito sa number 2, enter your invite code. So, nakalagay din dyan yung code. So, yan po yung code na in-enter ko nun. Then, after po niyan, tuloy-tuloy na po yung process. Mag-fill up kayo ng form, personal details. Yun lang po talaga yung ginawa ko. Sinundan ko lang yung instruction nila kasi that time kailangan ko po talaga ng pera and sakto din may offer sila. Successful naman tayo doon and yun nga, nakapag-loan nga po ako worth 20,000 pesos. Pero po, sa 20,000 pesos po na yun, meron po silang kinukuhang processing fees na 2,000 pesos. So, ima-minus po natin yung 2,000 sa 20,000, 18,000 na lang po yung aking net proceeds, yung matatanggap ko na lang. So, parang lumalabas po sa 20,000, meron silang kinukuhang 10% na processing fees. Kasi, di ba, ang 10% ng 20,000 is 2,000 pesos. So, yung natanggap ko na lang po talaga is 18,000 pesos. Then, meron po akong monthly na 2,069 pesos, 0.68. So, for 12 months po, ito ha, 12 months yung bayaran. Kung kukumpitin po natin yung total amortization ko, kung magkano yung aabutin, papatak po talaga ng 24,544.15. And kung makikita nyo po dyan, 11 months po ako maghuhulog ng 2,069.68. Then sa last month ko, which is pang 12 month ko, ang last payment ko na lang is 1,777.67. Kaya total po natin lahat yan, ang magiging total po niyan is 24,544.15. Kung kukumpitin natin kung magkano nga ba talaga yung interest na aabutin. So 24,544.15 yung total na mababayaran ko ha. So, minus natin sa 18,000 na lang kasi natanggap ko, di ba? Kasi binawasan nga ng processing fees na 2,000 pesos. So, hindi ko na siya ini-include. Of course, sa kanila yun eh. So, 18,000 na lang kasi natanggap ko. So, bali, ang kikitain po nila sa akin sa loob ng isang taon or sa 12 months is 6,544.15. So, yan po yung kita nila sa akin sa niloan ko ha, sa buong 12 months or sa buong 1 year. So, kukunin natin ngayon yung interest nito sa loob ng 12 months or sa loob ng 1 year and kung magkano rin yung monthly interest niya para malaman nyo at makita nyo rin kung reasonable ba siya or go kayo sa ganon. So, bali, ito yung kikitain nga nila sa atin, yung 6,544.15. I-divide lang po natin sa 18,000 pesos na natanggap ko nga, net proceeds ko, na natanggap ko na lang, percent. Bali, sa loob po ng isang taon, ang interest po nila sa atin is 36.35%. Sa loob po yun ng isang taon, ha, yun po yung interest nila sa atin. Then, kung i-divide naman po natin to monthly sa 12 months, patak po na ang monthly interest niya po is 3.0
0.02%. So, yun po yung monthly interest niya. Sa 12 months to ha, para sa akin naman po is okay lang tong 3% monthly. Ang hindi okay dito is yung kabuuan niya na 36% in a year or in a 12 months, sa loob ng 12 months. So, medyo malaki yun ha kasi 1 year nga yun. But, kung monthly ang titingnan natin, kaya naman gusto natin ng monthly ang titingnan, monthly basis yung gusto nating tinan kung magkano yung monthly interest is 3% lang po. So, kung sa inyo okay yun, then go for it. Actually, mababa na rin naman talaga to eh. Kasi nga, syempre, bangko siya, naka-align pa rin naman siya talaga sa BSP. Ayoko lang kasi dito talaga, to be honest, ang ayoko lang dito is meron siyang processing fee. Hindi siya buong matatanggap. Kung may offer tayo, for example nga ito, 20,000 pesos, hindi siya buong matatanggap. 20,000 pesos talaga yung matatanggap mo. Mayroon silang dinididak po na processing fee. So, sa pagkakalam ko po kasi, depende siya sa loan offer sa atin. So, sa loan offer ko kasi is 20,000, ganito yung kinaltas nila. So, sa iba naman is iba rin. Pero mostly po daw is 10% ang processing fees ni Union Bank. So, I hope malinaw sa inyo na hindi po buo yung matatanggap natin na loan offer nila. Expect na meron po siyang processing fees. So, I know some of you magko-complain, bakit naman sa ibang bank wala namang ganun? So, sa ibang bangko po yun, iba-iba naman po kasi talaga sila ng patakaran. So, nasa sa atin naman kung i-grab natin, hindi naman po tayo pinipilit ni Union Bank dito. Bago naman po tayo mag-proceed, marami pa po tayong pagdadaanan na confirmation kung sure ka na ba na ilo-loan mo ba talaga yon. Pero regarding po sa cash disbursement, sa akin po noon is real time po siyang pumasok. So, nung na-finalize ko na po, na tinatanggap ko na nga yung terms and condition nila regarding that quick loans, is agad-agad po, nag-disburse na rin siya sa aking Union Bank account. So, po siya pumasok. And wala po ako nagiging problema. And regarding po sa payment, auto-debit arrangement po yan si Union Bank Quick Loans. So, nakaltas niya po mismo sa mismong araw ng due date. So, sa mga nagtatanong, what if hindi ako nakaltasan sa mismong due date? So, minsan po kasi, if ever natapat kayo ng 15, every 15th of the month yung pagkakaltas sa inyo, then natapat siya ng holiday, Saturday and Sunday. So, hindi po talaga sila magkakaltas noon. Bale, sa next banking days po sila magkakaltas. And hindi po fault yun kung hindi kayo makaltasan agad-agad with the next banking days ha. Kasi nangyari po sa akin, nag-worry po ako kasi nga, bakit hindi ako kinakaltasan? Baka kasi ang lumabas nun pangit yung record ko, parang delay ako kasi hindi ako nakaltasan. So, hindi na po natin kasalanan yon as long as nag-fund po tayo dyan sa ating Union Bank account ng pambayad sa ating quick loans is wala pong magiging problema. So, mag-fund tayo dyan on time or before the time na due date natin is wala pong magiging problema kasi na-detect po nila yan. Ilang beses ko na po na-experience yan, na-delay sila magkaltas, like 15 yung due date ko. So, parang 18 na. Nangyari po sa akin, 18 na, 17 na ako nakaltasan kahit naman hindi tumapat ng holiday or Saturday, Sunday. So, ganun po. So, wala tayong dapat ipag-alala. Basta nag-fund tayo dyan bago man ang due date or mismong due date, mag-fund tayo dyan. Wala pong problema yon. So, hindi po tayo madidelay at hindi po papangit yung record natin pag ganun. Hindi po tayo magkakadyo. Basta ginawa lang natin yung part natin. Siyempre, tatanungin nyo ako, natapos ko na yung aking quick loans. So, may offer ba agad pagkatapos ng quick loan na to? Guaranteed ba na magka-offer ka ng mas higher pag natapos mo ang iyong quick loans? So, based on my experience, till now, wala pa po silang offers sa akin. Unlike nung una na nag-text sila, nag-notify sila sa akin na meron nga po akong invitation code, na may offer nga akong ganitong amount. So, meron po silang ganun. Mas madali kasi mag-apply ng may ganun may invitation code na i-enter mo na lang sa website nila. Mas madali yun parang ang bilis ng approval kasi sila nga nag-offer sa'yo. Pero kahit wala po tayong offer dito sa Union Bank Quick Loan, is pwede po tayong mag-apply through their website. Sundin nyo lang yung process, fill upan nyo lang yung mga form na hinihingi nila. Hindi nga lang siya ganon kabilis yung respond ni Union Bank, pero guaranteed naman na makakapag-loan ka rin basta qualified ka lang. So, advantage lang kasi kapag meron silang offer mismo sa'yo, sila mismo yung lalapit sa'yo para offeran ka. Kasi ako naman, good payer naman ako and hinihintay ko rin na ma-offeran ulit ako ni Union Bank. I-update ko naman po kayo if may bago akong update dito or may bago akong offer dito sa Union Bank Quick Loan. So, yun lamang po. I hope ay natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung may katanungan kayo, comment down below naman. Try ko pong sagutin based on my experience. Bago kayo muli sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!